Hi, ako si Leticia Castillo, ang tumatakbong konsehala ng ikalawang distrito ng Valenzuela City at kasalukuyang tumatayong chairperson ng Gabriela Women's Party List National Capital Region. Marami akong pinasukang mga trabaho. Hindi talaga ako na regular mula dun sa pagkakashier, mula dun sa service crew, tapos mga factory workers. Nung nagtrabaho ako sa export processing zone sa Cavite, ay actually na-regular ako dito pero saglit lang ito eh. Nagkaroon ng forced leave yung mga manggagawa dahil sinasabi nga ng may-ari ng kumpanya na shutdown yung company ng Super Sunny. Bumalik ako sa Manila para maghanap ng trabaho. Naging cashier ako sa Super Value Inc. 5 months lang itinatagal ng mga kontrata kaya napagod na siguro ako sa paghahanap buhay na hindi naman talaga nakakakuha ng talagang ma-regular ka sa trabaho. Kaya may isang friend ako na sabi niya mag-volunteer ako sa isang institution. Panahon na yon, pumasok ako sa ILERS hanggang sa maging palagian na rin ako na umuupo sa mga edukasyon para sa mga manggagawa. Actually, 2001, naging OFW ako sa South Korea for 8 years kasabay ng pag-oorganisa ng mga migranting manggagawa sa ibang bansa. Meron pa nung sa ibang bansa na talagang wala o mawawala ng trabaho kaya talagang patay-patay yung katawan namin sa pagtatrabaho dun para lang kumita kasi may bayad mahal ang bayad sa bahay, sa pagkain. May isang, hindi ako makakalimutan, may isang Pilipina talaga doon na-rape siya. Kasi sa ibang bansa, ang binabanggit nila, kapag ka daw may karanasan na yung kababaihan o nagkaroon na ng boyfriend, nagkaroon na ng asawa, ay hindi heinous crime yung rape case sa ibang bansa. Kaya itong Pilipina, dumulog sa amin, kami yung nilapitan niya at nagtagumpay itong paghuli doon sa perpetrators. Kaya talagang kailangan tulungan yung mga biktima ng pang-aabuso sa kababaihan na hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Talagang massive yung mga federation, union dito sa Valenzuela. Kasi makikita mo naman talaga na kalakhan, inklabo ng mga manggagawa at paggawaan dito sa Valenzuela. Marami kaming mga nakausap na mga manggagawa na hindi talaga nakakakuha ng sapat na sahod. Minsan nga, para lang makuha mo yung minimum wage ay magtatrabaho ka ng 8 oras at 12 oras na trabaho para lang makuha mo yung minimum wage. Lalong-lalo na sa sistemang piece rate o pakyawan. Talamak din talaga yung kawalan ng katiyakan sa paninirahan. Mayroon namang mga pabahay na ibinibigay sa mga nadidemolish na mga kabahayan pero hindi siya sumasapat. Kasi ang libo-libo yung nadidemolish samantalang yung pinapagawang mga housing project ng ating lokal na pamahalaan ay mga nasa 500, 750 units. Nag-aagawan pa sila doon sa housing project na yun. No? Kaya hindi rin talaga lahat ng mga naninirahan o nawawala ng katiyakan sa paninirahan ay nagkakaroon ng pabahay kasi yun nga, binabayaran na lang na binibigyan ng 3 buwan na pang-upa na hindi naman talaga nakasasapat doon sa nawawala ng katiyakan sa paninirahan. Susulong yung makamasa at katiyakan sa paninirahan, yung massive na social housing para sa mga apektado ng kawalan ng katiyakan sa paninirahan. Makikipag-coordinate sa NHA mismo para magluwal ng napakadaming mga housing project para sa mga mawawala ng katiyakan sa paninirahan. Makamasa, mura, at kayang-kayang bayaran ng mga mamamayan itong mga isusulong natin ng mga housing project para sa mga mawawala ng
tahanan. Marami din yung mga senior citizen din na hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay sa kanila yung kanilang mga city social pension. Bagamat ang panawagan ng city social pension ng mga senior citizen ay national, gusto rin natin na sana sa lokal na pamahalaan ay maibigay din yung para sa mga senior citizen. Siyempre, plus pa yung mga libreng gamot sa mga health centers. Dapat naka-ready na yung pondo para sa mga social pension ng mga senior citizen kasi napakadaming pondo meron nga sa mga nagtataasang proyekto, sa mga 3S, sa mga kalsada, sa mga basketball court, sa mga milyon pa nga yung nakikita natin mga presyo ng mga project nito, pero bakit hindi doon sa mismong mga sa mga nangangailangan talaga, yung mga senior citizen, yung mga housing project na talagang makamasa at mura, dapat dito itinutuon ng ating gobyerno o kahit ng lokal na pamahalaan sa talagang mga ngailangan, yung mga nasa laylayan ng ating lipunan. Bakit taong bayan? Sila yung dapat na binibigyan ng importansya ng ating lokal na pamahalaan kasi ito ay mga taxpayer pero yung itong mga taxpayers na to parang limos lang yung mga ibinibigay sa kanilang tulong. Ang ating mga kahingian ay hindi naman talaga yung kusang ibinibigay, kundi dapat ginigiit yan ng sambayan ng Pilipino. Kaya maging hamon sana sa ating mga Valenzuelano, maipagtatagumpay natin yung mga laban sa sama-samang pagkilos ng mamamayan para mairehistro natin yung mga hinaing. Tandaan lang po natin na yung isang boto po natin ay katumbas siya ng 3 taong panunungkulan ng ating mga iluluklok sa pamahalaan. Kaya nararapat naman na sigurong magkaroon na ng leader na talagang makikinig, handang makinig, handang ipaglaban ng karapatan, hindi lang sa lansangan, kundi maging sa mga sa lokal na pamahalaan at sa mga national government natin.